So habang hinihintay natin ngayon yung client natin na nagmula sa Pilipinas, nandito yung kapatid ni Reggie. So tatanungin natin kung paano ba nakuha ni Reggie yung trabaho mula muna kay ate niya. So ang ganda-ganda ng pwesto nila kasi paglabas talaga ni Reggie is nandyan na. So eto si ate. Hello ate! Hi! So kasama niyo yung mga friends niyo po yung kasama niya, no? Opo, ito po. Ito yung kapatid ko ngayon. Ay, kapatid niyo din po. Hello Ayan po po. isa. So, syempre, ate, ano po name niyo po muna? Marie. May. Okay, si Ate May. So, Ate May, excited na po kayo makita si Reggie. Yes po, super. Yeah, ilang years na po kayo hindi nagkasama. Last year lang po ako nag-uwi eh. So, ang ganda-ganda ng pwesto nila ate dito. Yes, kita-kita. Kita-kita. Pero 1 hour na, wala pa rin, no? Opo, landed mo na 8:55. First time po ba niya nag-travel? First time po. Oh, baka mamaya napunta na sa... Baka po nakatulog na sa ano. Bakit nawala na? Okay. So, katulad po ng iba, ang dami kasing kababayan natin na naghahanap ng trabaho dito. So, paano po nakita ni Sir Reggie yung trabaho niya? So actually, nirefer ko po sa may amo ko na. Saan? Kasi po nakita ko po yung TikTok nyo. Ay, wow. Marami na po pinagdaanan sa Pilipinas. So naganap po ko ng agency na talagang legit na makakatulong. Yes, thank you so much. So guys, nakita lang tayo ni ate sa TikTok at never po tayo nagkita. Pumunta po kayo sa office? Hindi po, ngayon lang po. Ngayon lang First po. time po. Oo. Sa TikTok lang po. Buti nagtiwala po kayo sa amin na Kasi po, process po. tinitignan ko po yung mga feedback nyo po sa ano. So guys, yun. Proud naman kami sa feedback namin sa Facebook na 5-star kami, 100%. Yeah, mag-feedback ko kayo dun, ha? Sure. Okay, so buti na papayag niyo yung amo niyo na kuhanin si Reggie. Willing naman po siyang tumulong sa ano. Hindi naman po naging jowa si amo. Ay, joke lang. Hindi po. Joke lang po. Okay, syempre, joke lang yun. Joke lang. Pero kung magiging jowa niyo, ay, joke lang. Pwede. Baka kayo. Baka Baka lumipad. mapauwi. Kaya naman silent tayo. Okay lang. So, ano Joke niyo lang. po napapayag? Kasi po, naghingi po kasi sila ng tulong. Sabi niya, kahit anong tulong bibigay niya, basta makuha ka lang po yung kapatid ko doon. Kasi po, tinanong ko po yung mga nangyari sa Pinas. Makailan na sila na-upload. 3 times na yata. Ay, grabe. Ang dami 3 na times rin na. palang ginastos. Tapos na-scam pa ka. Bakit? Sige, isa-isayin natin yan. Ano nangyari Yung isang yung isang ginamit po namin na papa-escort po sana namin. Guys, escort is bawal. Hindi natin ginagawa yan. Okay? Opo. Si ate, naloko. Okay, sige. Paano nangyari? Sa sinabi meron pero wala. Opo. Parang pinirahan lang po. Magkano binayad nyo? 4,000? 4,000. Oh my God. So tapos, that's the first time. First time. Yung second time, ano nangyari? Yun po yung yung... Tourist ulit siya, Tourist po ulit. siya, pero hinanapan siya ng 10,000 na... So hinanapan ng papatuloy na affidavit kaya. of support. Okay. So actually, kung nakapagtanong na kayo sa amin before, Opo. pag tourist visa kasi once na-offload na, hindi na namin, sinasabihan na namin na wag kasi ma-offload at ma-offload. Sa pangatlong beses, ano na naman ang ginawa nyo? Nag-try na lang po ulit na kung pwedeng... Pwedeng ulit, Opo. tinuris ulit. Opo. So Kaya pagka-tourist, nag-try lang po na nag-try. nagtry hanggang puro fail. Fail. Pero this time, pang-apat na beses. Wow! Kaya guys, okay din na kakwentuhan yung amo hanggang ma-inlove. Ay, joke lang. joke lang. Badyan. Hindi, I mean, okay lang. Na talagang, ang cool naman talaga kayo na amo mo, ganyan kayo Mabait na po sila mag-banding. eh. Kasi 8 years na po ako sa kanila. Ay, bali, anong company po siya mismo? Sa NAPCO, ano po siya eh. Sa Sarja po kasi. Sa Sarja siya, NAPCO. okay. Bali, ano po yung trabaho niyo sa kanya? Sa housemate po ako. Housemate kayo? Apo. Amo ko po siya. Hindi Eh, kayo yung mga housemate, kala ko kayo yung kanang kamay. And then, Yung company po niya nasa Mesarja. Sabi ko, baka pwede niyo pong kuhanin yung kapatid ko. Kasi po marami na kami best na nagastos. try, oo, nagastos. Sabi niya, sige, sabi, willing ako tumulong sa iyo basta kung kailangan niyo lang tulong ko, tutulungan. Ay, so nakakatawa. Pero doon talaga siya magtatrabaho. Ay, wow. Yun yung pinaka nakakatawa, guys. At least may trabaho na pagdating dito. Pero gastos nyo, hindi yung ginastos ng amo nyo. Gas po na. Ay, mashallah naman. Iba din. So, buti, napag-isipan nyo to. Na parang, sige, gawin na lang natin na legal way. Kasi po, pinamili niya po kung anong, parang pinahanap po niya kung ano yung mas magandang way na ano. Sabi ko,
Sir, mas maganda po siguro gumamit ng agency ng Pinas tsaka agency dito. Eh, may naghanap po ko sa TikTok. Nakita po kayo. Mashallah. So, thank you, Tapos, sinerge ko sir. po yung mga ano nyo. Nakita po yung mga, parang madali lang po silang makapasok. Walang tanong-tanong. Kasi guys, pag mayroon kang employment visa, pas mayroon kang OEC, OWA, so talagang walang offload. So, nung nandun Diretso na lang po siya, ayun mga taga Cebu Pacific, so malapit na siya. So, excited na kayo makita siya ngayon. Ayan na siya, nasa na, nasa na. Nasa na. Hala! Kayo naman, pinagloloko tayo, sa wala pa. Isa pa. Maya. Ayan na nga! Ayan! Video na Kasi kay video nyo. Oh my God, ang ganda ng ngiti ni Kuya. Parang hanggang tenga. Oh, sige, na, puntahan na natin siya doon. Let's go. Yung kape ko. Okay, sunta na kami doon. Guys, eto na sila mga excited na ang mga kaibigan. Hello po, yeah. Excited po kayo? Opo. Ano niyo po siya? Kapatid po. Ay, kapatid kayo pala, kapatid. Okay, so let's go na. Pasari. Let's go! So, grabe ang nagastos niyo po, no? Opo. Bago makarating dito, so talaga hindi sinukuan si kapatid, no? Yeah, so let's go. Ang maling pagsasama. Pag magyakapan po kayo, kunyari. Kunyari, close kayo. Bakit di nila niyakap? Ano ba yan? Okay, kuya, interviewin ko po kayo dito. Sige, welcome po dito. Welcome po sa Dubai. Ang sweet na mga kapatid niyo po. Dito tayo. So guys, finally, nandito na rin si Sir. Reggie sa Dubai. So, pinaka nakakatuwa kasi nandito. Alam niyo bang sobrang excited tong mga kapatid niyo? Opo. Ilang beses na pala kayo na-offload, no? Opo, dalawa. Dalawa. So, ano yung naramdaman niyo na-offload kayo dati? Saya. Ay, Masaya. Yung dati po, kala ko ngayon. Masaya daw siya na-upload na. Hindi kasi napagod si Sir Reggie. Sabi, ay nakapagod po, no? Opo. Lalo na Cebu Pacific, para po tayo nasa bus. Joke. Okay. So, Mahams. Maturbulent siguro. Baka hindi maganda yung weather ngayon sa labas. Okay. So, first time niyo po sumakay doon na airplane. So, kamusta po doon sa immigration? May mga question po ba sa inyo this time? May pinilalpan lang po ang konti. Tapos, tinanong lang po kung bakit ako na-upload. Yun lang po. So nung tinanong kayo kung bakit kayo na-offload, ano yung sinagot niyo? Kulang po sa papers. Kulang sa papers. Dahil sa documents po. Sa documents. Pero this time, mabilis lang naman siya. Okay Kasi, naman po. guys, pag na-offload na kayo, pagkatapos, isa second immigration kayo, no? Pagka second immigration, i-clear nila ang offload record nyo. Opo, clear na. Pero, nung una-una na-offload, ano yung naramdaman nyo? Malungkot po. Malungkot talaga kasi parang aalis ka na, pero... Tapos, bigla po, parang ayaw pang umuwi. Oo, kasi nasa airport ka, nandun sila. So, tinawagan mo yung mga alam mo, nandito pa ako, ganun. Or naghihintay pa naman sila. Naghihintay din po. Pero this time, na legal way kayo, kinabahan pa rin kayo. Medyo po, nung nasa immigration po. Oo, kasi syempre, may trauma na tayo, na-offload Dahil pangalawang pinabalik beses. po ulit ako ng buwan. Doon kayo natakot? Oo, sa pangalawa. Pero, ano yung naramdaman nyo pagdating nyo dito sa United Arab Emirates? Or yung paglusot nyo sa immigration? Saya po. Talagang... Papayes na lang po. Yes! So, marirecommend nyo po ba yung company namin sa lahat ng mga taong gusto mag-UAE? Talaga ba? Magaling po yung Proseso. maganda po yung pagkakakuha ng papeles. Mabilis po ang pagkakaalis ko eh. Okay. Diretso naman po. Diretso lang po, no? Napakabilis. So, guys, and Sir Reggie, welcome po sa Dubai! So guys, eto na yung mga kapatid niya. Ihatid na po namin kayo. Finally! Finally guys, magyakapan po kayo ulit. Magyakapan kayo. Kunyari close kayo. Magkakapan. Close po ba talaga kayo? Ay, hindi siya makasagot. So, ano? So, sino po ang pinakagumastos sa inyo? Magkakapatid? Kayo po? Oh Sir. my God. Ano po ang trabaho niyo, sir? Ano po trabaho niyo dito? Fit out ako. Sa fit out? Oh my God. So, architect? And kayo po, ate? Home care po. So guys, imagine, fit out, home care, pero yung medyo gumastos lahat, iba din. No? Hindi totoo, di ba? Kasi wala yan sa trabaho, wala yan sa ano, kasi sabi nga nila, dito po tayo, medyo watak-watak tayo. Sabi nga nila, wala yan sa sweldo mo, nasa naiipon mo yan at natatabi mo yan, di ba? Kung malaki nga ang sweldo mo, wala ka naman natatabi, so wala lang. Pero kung kahit maliit ang sweldo mo, pero ang laki ng
natatabi mo. Wow! Kasi ang mga housemate din naman, libre po lahat na bahay, tirahan. Tapos nakakaipon siya. Saka, jowa yata na amo. Joke. Joke lang, joke. Okay, and thank you so much. Mani-recommend niyo po yung aba? Yes. Legit. Anyway, ano po, viewers niyo po kasi ako. Kasi pag nag-aano po ako ng mga, kunwari yung mga magtuturis, pinapanood ko po yung... And sabay-sabay po tayo. Welcome to Dubai! O, picture mo tayo, picture! Ang init sa airport. So guys, nakakatuwa kasi nakarating na rin dito si Sir Reggie. At masaya syempre yung mga kapatid niya. Pagkatapos na nagsama-sama na sila at yung amo. Kaya dito kasi sa Dubai, napaka-flexible. Si ate, nakakwentuhan lang yung amo, nahingi ng tulong. Dahil for sure, okay yung servisyo niya dun sa amo niya, tinulungan din siya. At napakaswerte ni Sir Reggie kasi may trabaho na siya pagdating dito sa United Arab Emirates. So guys, kung kayo, may problema kayo na binigyan na kayo ng employment visa, tapos hindi nyo alam kung paano ang proseso ng OWA o ECP2 or verification from the Philippines or dito sa UAE, so kontakin nyo lang kami at tutulungan namin kayo dyan. Kung ano man ang problema mo, susolusyonan natin yan. Papunta dito sa United Arab Emirates. Thank you guys. Bye!